Yan mga kaparikoy, magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Welcome back sa aking YouTube channel at Nel Media TV. Ito, magpapakulo muna tayo ng tubig mga kaparikoy para sa ating lulutuin ngayong araw na to. Magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Welcome back sa aking YouTube channel at Nel Media TV. Siya nga pala, ngayong araw na to ay gagawa tayo ng gulay. At ang gulay na to tinatawag na utan. Utan sa Bisaya ang tawag nila. Okay? Din sa Tagalog ay mixed vegetables lang. Parang pinakuluan lang na mga gulay. Okay? So napakasimple lang na gulay na gagawin natin, yung pangbukid. Kumbaga wala nang walang procedure na dapat susundin. Basta kung ano mayroong gulay ka na nasa bahay ay pwedeng-pwede 'yan. Kaya kung may mga pasira kang mga gulay diyan, pwedeng-pwede din 'yan. Kaya naman nasasabi ko na itong uta na to, legendary na to. At mostly yan, hindi nawawala sa mga Bisaya, sa mga provinces yan. At asahan nyo, napakasarap. At binabalik-balikan ko pa din yung ulam na yan. Which is, alam mo, yung bata pa kami, ay hate na hate ko yan. Pag yan ang niluluto. Bakit? Kasi gulay. Di ba? Alam mo mga bata pa tayo, di ba? Ayaw natin ng mga gulay. Pero yung uta na yan, yan ang tumatak sa isipan namin dahil yan ang laging pinapakain sa mamagulang namin noon pa. Pero, alam nyo ba, kahit yun ang kinagis na namin, kaya naman binabalik-balikan namin hanggang ngayon. Kaya tara, magluluto tayo ng utan na sinasabi ko para malaman nyo naman kung ano yung ibig sabihin ng utan o mixed vegetables sa ibang ibayo. Hindi ko alam sa Tagalog kasi tawag nitong pagluluto na to. Pero mostly yan ay ang mga Bisaya lang ang nakakalam pag sinabing utan. At alam nyo na yan. Okay? Tara, tingnan natin yung mga ingredients na meron ako dito. At pwede lang nating lutuin ay kung ano yung meron na available ninyo sa bahay o sa kung nasa probinsya kayo. Syempre, kung ano yung mga availability mo na meron dyan. So, yun ang pwedeng lutuin. Diba? Tara! Ayan na mga kaparikoy. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Kailangan na natin tapusin itong video na to para sa ganun ay makakain at makapag na tayo ng hapunan. Okay. Ito nga pala ang mga ingredients ay maghiwa lang kayo ng kalahating sibuyas. So, 2 kamatis o 1 kamatis na meron kayo sa bahay. At gabi. Then, may okra tayo. At may sikwa. At syempre, hindi mawala ang kalabasa at bok choy. At may kunting mais para sa ganun, yung lasa niya ay mag-neutralize doon sa alat. Okay. So, bali, ang ilalagay lang natin ay hipon. Ito yung mga tira-tirang hipon namin. So, may 3 piraso kaming natitira at ito ay garlic spicy garlic shrimp. Then, baka magtaka kayo, baka masabi nyo na ito ay karne. Ito ay tokwa to. Okay? So, kaya napaka-healthy talaga tong luto na to dahil wala kang makikitang mga ingredients na nakakasama o mga oily na meron dyan. Wala. So, bali, napakasimple lang. Magpapakulo lang tayo ng tubig. Pag kumulo, saka ilalagay yung mga matitigas na at matagal maluluto ang kalabasa. Okay? At gabi. Okay? Then, siya nga pala. Ito, makikita nyo naman. Ito ay okra. Frozen okra ito. Oh, yan. Mga frozen. Okay? So, yung frozen okra na yan, maglalagay ka lang dyan ng mga ilang piraso, okay na yan. Oh. Then, alam nyo kasi mga kaparikoy, yung mostly, ang nilalagay, lalo na sa mga probinsya, ang nilalagay namin na sahog ay yung mga daing o tuyo. Mga tuyo o bulad o dried fish, ang mostly na nilalagay pag nasa mga probinsya ka. So, since na dito tayo, kaya walang masisira talaga mga pagkain dito sa amin. Kasi nga, kapag kayo may mga, extra, kami, ay, ang ginagawa ko niya,
gagawin kong pangsahog sa utan niya. So, mas lalong nagiging healthy pa. Oh, di ba? So, tara, unahin natin ang pakulong tubig. Then, ilalagay natin yung kalabasa at gabi. Ayan na, kumukulo na yung tubig natin mga kaparikoy at isusunod na natin ang ating kalabasa. Alam nyo mga kaparikoy, sa mga hindi pa nakakaalam, itong utan, ito na yung nagisna namin nung bata pa kami. At alam nyo ba na nung bata pa ako ay hit na hit ko to kapag ito na yung ulam. At hindi lang ako ang nakaka-relate niyan, kundi marami. Kasi pag sa probinsya kasi, yun talagang pinakamadali na lutuin. Oo. At yun talaga yung pagkain ng talagang pang probinsya talaga. Na kumbaga ano, kaya sabi kami sa mga pagkain na parang kinakain sa mga nasa syudad ay mga karne, mga alam mo yan, masasarap. Samantala niluluto ay nakakatikim lang kami ng inasal o baboy o ano kapag may mga alam mo yun, piyesta o di kaya may binurol dyan. O di ba? So, ganun talaga sa totoo lang. Yan ang totoong ano. Pero habang tumatagal, ay ganito na yung nagiging estado natin, ay ang sarap ding balik-balikan kung ano yung nagigisna natin. At aminin naman o hindi, totoo yan. Oo. So, totoo talaga yung sabi nila na, at saka mahirap, pag hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, talaga naman, ligaw ka. O, di ba? So, kailangan mong balikan kung ano yung nagigisnan mo. Ayaw mo man noon, pero babalik-balikan mo pa rin talaga pag tumatanda ka. Kaya, tara, tapusin na natin to para matapos ng lahat. Kaparikoy. So, bali ilalagay na natin tong sibuyas. At syempre, buong kamatis. Baka mag-isip kayo bakit buong kamatis na kasi gusto ko nga naman pag naluto yung kamatis ay hindi durog-durog. Buo siya pero malambot na malambot. So, madali ko siyang kainin. Oh, di ba? So, syempre, yung sinabi ko nga sa inyo ay kailangan na nating ilulubog ang lakasan na natin ang apoy mga kaparikoy para kumulo na siya ng kumulo. Ganun lang ka-easy yan kaparikoy. Kaya sabi ko sa inyo na ito yung ulam na talagang pang mahirap talaga. At alam nyo ba na dahil sa pang mahirap na ulam na to ay ito yung sikreto lang pala ng pampahaba ng buhay. Kaya kung sino at gusto nyo na humaba pang buhay nyo, mag-utan na kayo. Hindi yung ibang utan ang tinitikman nyo. Baka iba naman yung iniisip nyong utan, ha? Wala pa akong sinasabi dyan. Napaka-green-minded nyo. Okay? At pag kumulo na yung nilagay natin ng mga anik-anik doon na nasa kaldero, ay isusunod na natin ang okra. Kasi yung okra dapat ay kulong-kulo ang tubig. Dahil since na frozen nga ito, kailangan yung kulong-kulo ang tubig para sa ganun hindi siya masisira. So parang fresh pa rin siya, yung parang kapipitas mo lang. So kailangan talaga kulong-kulo din. Saka mo siya ididip. 100% masarap yan. Oo. At samahan pa natin ng hipon mga kaparikoy. Yan, oh. Okay. 1 hour later. Yan na mga kaparikoy. Ito na yung finished product natin na utan. Ayan na mga kaparikoy, ito na yung finished product natin at nakikita nyo naman. At ito yung sahog na ginawa natin. Kita mo, tokwa ito. So, napaka-healthy nga. So, wala kang magkikitang kahit anong ano. So, ito naman yung gabi. Ayan o. So, tikman na natin mga kaparikoy. Yummy. Sarap pa ng kalabasa oh. Manamis-namis ang kalabasa mga kaparikoy. Kaya namimiss ko talaga itong balik-balikan natin ang ating nakaraan. At ito yung sinasabi kong nakaraan, ang utan. Hindi ibang bagay na utan ito ha, kundi utan talaga. Basta may pangarap di ka nag-iisa. Tuloy lang, wag bibitaw kahit ilang ulit. Baka iba yung iniisip nyo kasi, di ba? Kaya mga kaparikoy,
Mga kaparikoy, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya huwag kayong magsasawang mag-subscribe, likes, share, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya dito lang sa Buhay Canada!